Ang lakas-lakas nga po pala ng ulan ngayon dito sa bayan. Hindi lang po sa bayan, kahit po doon sa amin sa bukid. Ayan. Sobrang lakas po ng ulan. Ito po yan. Hi guys! Welcome back sa aming channel KKK by Jeng and Otep. Ayan, kung mapapansin niyo, mayroon tayong mga panlinis dito. Medyo bumubulong-bulong lang po ako pero naririnig ninyo kasi meron akong speaker. Ayan, may speaker tayo dito. And then meron tayong receiver dun sa aking phone kasi nga para at least yung boses ko nawawala yung echo pag dito sa apartment, tapos hindi masyadong ganun basag yung boses at hindi ko kailangang puwersahin yung aking lalamunan ng paglakas ng aking boses. Ayan, ano pong gagawin natin dito? Tingnan nyo naman. Tada! Ayan, ang kalat na ng aming apartment kasi 3 weeks po kami halos na hindi nagstay dito. And ang problem talaga dito, nung iniwan namin to, nakaganyan lang siya. And yung mga kalat ko naman talaga ng aking pagtitisis, ay, tinambak ko lang dyan. Sobra daming papel. Ang problem dito sa apartment namin, hindi ko alam kung bakit ganon. Ang daming mga gagamba na nagagawa talaga ng mga agiw. And ang daming ipis. Dahil siguro marami nga akong papel. Marami siya talagang ipis. As in yung ipis na sa papel talaga. Kaya hindi ko sure kung bakit ganon. Madama siyang mga ipis-ipis dito. And maraming nagkalat-kalat ng mga itlog-itlog ng ipis dito. 2 weeks na lang ay pasukan na naman ni Otep. So kailangan ko na namang linisin to kahit hindi kami dito nag-i-stay. Ayan, ngayong araw kasi ay konting sharing lang. Kasi nga ito ay sharing time. Linis and sharing time na din. Nagpa-receive ako ng mga hard copies ng mga grades ng mga bata. And then yung ibang mga mga requirements for clearances. And may papakita ko sa inyo. May kinuha rin akong mga documents sa school, sa Divine Word College. And kinuha ko na rin syempre. Tada! Kinuha ko na rin yung kwadro ng picture. O tapos may picture pa kaming ganyan, class picture. O parang college graduate din, ano. Tapos meron pang mga ganyan. O, as in, sobrang, ang chubby-chubby ko talaga yung picture. During our pictorial talaga. Yung pictorial talaga namin na yon, sobrang chubby-chubby ko talaga nun. Ayan. Nakakatawa. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Basta mag-share lang ako sa inyo ng konti. At bahala na tayo dyan kung saan natin simulan. Ipakita ko muna sa inyo ang aking mga lilinisin. Ayan, tingnan nyo naman yan. Ayan, merong mga itlog-itlog ng ipis dito. And then, gusto kong matanggal sana yung mga agiw-agiw. Yan, oh. Mga nanggagamba. 3 weeks lang po yan. 3 weeks lang dito na walang tao. Nagkaroon na ng mga agiw-agiw ng gagamba na ganyan. And etong mga damit kasi namin na to ay iuwi ko. Kasi nga 3 weeks siya na agiw-agiwan na. Siguro siya dyan na alikabukan. Iuwi ko at malabhan. Lahat na yan, mga unan kumot, lalabhan na namin yan. And then pati yung mga bedsheet. Yung bedsheet namin. Lalabhan namin. Ayan, mga itlog po ng ipis, oh. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaganon. Kakaiba para pong may factory ng ipis dito. So nagdala nga ako ng ganito kasi alam kong magagamit ko talaga. Tara, maglinis na tayo. Unahin ko muna tong mga namin na to. Para po doon sa mga ibang nagtatanong pa kung bakit hindi pa namin ginigive up tong aming apartment. Sobrang useful po talaga sa amin tong apartment. Katulad sa akin, sobrang haba ng mga vacant period ko po. Ayan, mag-sharing na lang tayo habang ako ay nagliligpit kasi malakas naman yung audio ko. Kasi nga meron akong microphone. Ito po kasi talagang, ayan ipis na.
May ipis na dito. Hindi ko alam kung paano ko siya dadamputin. Ay, patay na rin pala. Bakit kaya yun? Paano kaya siya namatay? Baka sa old age? Alisin ko muna yung kama namin para hindi may ako na pagpagin. Ilayo ko na muna dito sa aking pwesto. Ayan, nung nandito po kasi kami every week, nagpapalit talaga ako ng mga bedsheet. Kaso nung wala nga pasok, so hindi napalitan yung bedsheet namin. Siyempre, paano naman namin papalitan? Wala nga kami dito. Ayan. Grabe po talaga yung sobrang kabisihan ko kasi nung mga panahong nag-thesis ako. Yung mga papers, ang dami. May medal pa dito si Otep. May medal pa siya dito. May 2 medal pang naiwan. Yung sinama kasi ito sa graduation, supposed to be. Hinihiram kasi ng school yung mga tunay na medal po nila. I mean, yung mga medal talaga na galing talaga sa ibang bansa. Ito po, katulad po ito. Yung silver award niya ng Timo. Laki po yan, kakaiba. Saka sobrang bigat. Galing po talaga yan sa sa Thailand. And then ito po talaga galing sa Hong Kong. Yan. Tingnan niyo po yung mga ganyan. Yan. Kaya mayroon po siya dito. Ayan. Yung aming orasan, napaka-random ng mga gamit po namin dito sa apartment. Kasi kung ano lang yung maisipan namin dalhin dahil, ay, ito kailangan natin to, ganyan. Yun lang po yung dinadala. Katulad to, sira na to. Hindi namin kahit anong lagay namin ng dito, ng battery, hindi na po to gumagana. Napaka-random ng mga dala namin. Dala-dala kasi namin to galing dun sa bahay. Since hindi naman na siya gumagana, iuuwi ko na talaga to. Pang-uuwi ko na yung mga gamit. And then, sobrang dami ko pong, dito ako para nakikita. Sobrang dami ko rin pong mga ballpen na ipon pa dito kasi nung during my data gathering, namigay kasi ako ng mga ballpen, 500 po yung ballpen na binili ko talaga. Kasi para at least, yung iba, pabigyan ng extra. Tapos ito ang dami. Tapos sa pasukan, magamit na naman yan mga estudyante ko. Dahil karamihan nga dito, sa mga ballpen ko na to ay naipamigay ko na sa aking mga estudyante. Ang dami pong naibigay ko sa mga estudyante. Nandito pa yung ibang mga barya ko. Yan, makikita nyo naman kasi ginagamit ko yun pang pamasahe. Pamasahe sa papunta po ng school at ang pamasahe po doon ay 25 pesos. So, kailangan may barya ka talaga. Ayan. Magliligpit po muna tayo. Ayusin ko itong mga gamit. Tuloy ko nga po pala yung kwento ko kanina. Bakit hindi pa namin ginigive up or nagtatanong yung iba bakit kailangan namin may apartment po dito. Iba-iba nga po kasi yung schedule ko. Sobrang dami kong vacant period. Tapos, wala akong mapagstayan. Actually po kasi hindi ako yung tipo ng taon na pwedeng magtrabaho sa isang sobrang ingay-ingay na, maingay na place. Kumbaga, sa faculty room kasi namin, medyo maingay siya kasi may mga bata na labas-masok, ganyan. Tapos, syempre, may mga nagkukwentuhan and then may mga music. And most especially, ang isang bagay po na iniiwasan ko talaga doon, yung makapaggawa ako ng mga activities. And then, yung mga intern po kasi namin doon, karaniwan mga estudyante ko. So, ayoko pong masilip nila yung aking mga gawain. Siyempre, magkakaroon naman ng
ng question doon sa integrity naman ng aking mga test questions or ano. Ang hirap po talaga. Kasi halimbawa, yung aking pong pasok, katulad po nitong semester na to, yung pasok ko po ay 7:30 to 10:30. After 10:30, wala na po akong pasok kapag Monday. And then, pag umuwi naman po ako ng solo namin doon, pag ganong oras, alanganin po yun. So, magbabayad ka, mag-uupa ka ng tricycle, 200 pesos. Matagal ko na nga pong 200 na nga ngayon ang singil. Mas mahal pa nga ngayon kasi nga, 250 na yata. Kasi nga, 50 pesos na per head. So, 250 ang isang takbo mo doon. Eh, syempre, hihintayin ko po si Daddy D. Ang uwian po ni Otep ay 5:30 pa. Ayan, kaya saan ako mag-i-stay? Sobrang haba ng time ko para mag-stay doon. And then, may mga times na ang aking pasok ay night shift, 7:30 to 10:30, and then 5:15 na ulit. So, yung oras na yun, saan ko siya i-spend? Kasi ang haba ng oras na yun, so pwede pa akong may magawa ng mga bagay-bagay. Yun yung isang reason din. Kasi nga, hindi pa nga po ako regular talaga per se, kasi kakagraduate ko lang ng MBA. So, ang aking schedule ay may mga panggabi pa or ano, saka hindi pa yung 8 hours talaga na from 7:30 hanggang 4:30. Hindi pa po ganun yung schedule ko as of now. Pero pag na-regular na ako, at least kahit paano hanggang 4:30 or hanggang 5 o'clock or hanggang 5:30 na siguro yung pinakamatagal ko na schedule. Ayun po, yun po yung kwento. Pakita ko po sa inyo kapag nalinis ko na. And ito po talaga ay linis and sharing time po talaga. Nakita ko na kung ano yung binahayan talaga ng ipis. Hindi naman pala yung ibang mga papers ko. Kung hindi ito, ayan may ipis. Itong karton ng aking hair dryer. Kasi ito ang matagal kong hindi nagagamit. Dahil nga hindi naman ako nag-hair dryer. Ito pala yung pinamahayan ng ipis. Yun. Pagod ako. Sa loob ng halos isang oras, wala akong ginawa kundi ihatid lang sa huling hantungan ang mga ipis dito sa bahay. Bawal kasi dito magsabi ng mga ganong words. Ihatid sa huling hantungan. Yun ang ginawa ko sa mga ipis. Syempre hindi ko ginamit yung walis at saka hindi ko rin ginamit yung aking etong duster kasi syempre alangan namang yan ang gamitin ko sa paghahatid. So, ang aking ginamit ay ito. kaya 30 minutes kami naghabulan. Nakadami pala sila dito po sa aking mga documents na to. Kasi itong mga documents ko, hindi ko naman pwedeng itapon agad kasi mga 2 to 3 years yan. Yung mga old grades kasi yan ng mga bata. Yung mga receive yan. May mga pirma po yan ng lahat ng dapat pumirma. So, hindi ko siya dapat itapon ng basta-basta. So, mga after 3 years, next year, pwede ko nang i-dispose. Kaso yung iba, may mga ngat-ngat na talaga ng mga ipis. Though nasa naman namin yan, nasa system naman namin, nasa Pinnacle. Pero for pa din, ganun kasi yung nakasanayan ko doon sa office namin. Sa office nga namin before, 10 years talaga yung mga documents. So ako dito, parang ang bigat sa pakiramdam ko na itapon agad. Baka kasi mayroong problem or may mag-arise na mga problem doon sa mga gagraduate ko na ng mga estudyante. Hindi kasi natin masasabi yung ganon. At least meron akong hard copies. Kaso, ginat-gat na ng ipis yung mga iba. Dito pala sila nakalaki. Ayan, nilinis ko na to. Nakalaki pala sila dyan. Tapos yung ginawa ko doon sa karton ng aking hair dryer, dinurog ko na lang yun. Tapos tinapak-tapakan ko. Kasi ang dami.
Siguro mga 20 peraso sila doon lahat na hinatid ko sa uling hantungan. Ay, naku, nakakapagod. I-chat ko na lang si Daddy Di kung wala na silang vlog kasi nahype na talaga ako dito sa paghabol-habol dito. Maliit lang naman yung kwarto namin pero mas matagal pa yung ginawa kong paghahabol-habol. Hindi ko na talaga rin na-record dahil mukha akong engot. Yun pala napabayaan ko kasi papel naman po ito. Sa susunod, nakalimutan ko kasi talagang lagyan ng mga mothballs. Yun ang gagawin namin mamaya ni Daddy D. Lahat ng mga paper ko, lahat ng mga lalagyan ko ng mga alcampor o yung mga mothballs para at least safe sa mga ganyang ipis-ipis. Wala nga talaga siyang mothballs. Hindi ko talaga nalagyan. Hanggang doon sa ilalim. Bali, 2 layer lang naman. Kasi damit naman yung nasa upper part, saka ibang mga gamit ko madalas kong nabubuksan. So, hindi naipis yun. Pero yung 2 layer, eto nga papel, and then yung ilalim talaga ng mga gamit-gamit. May karton kasi. Ayun, nadali talaga. Wala na akong magagawa doon. Bibili muna ako ng tinapay at para makapag-merienda. Nagugas na rin ako ng kamay. Though meron pang mga itlog-itlog dito ng ipis. Carry lang yan. Mamaya na lang ulit maglilinis. Ayan, kain po muna tayo. Meron ako ditong bibingkang tinapay. Nakalahati ko na. Kasi hypo na po talaga ako. Pichoy! Meng! Meng! Come on! May kasama po kasi ako ditong Miming. Halika dito. Yung aking alaga dyan sa labas. Yung aming alaga. Nila Daddy D at ni Otep. Simula yan nung kuting pa lang, iniwanan yan po dito ng kanilang ng kanyang nanay. 2 po yan sila. Kaso yung isa hindi po pumapasok dito. Ito kapag nandito ako, from time to time, pumapasok-pasok siya. Tapos pag ganitong bakasyon na wala kami, pinupuntahan talaga namin yan para lang pakainin sila. And ito naman, nung nakaraang gabi naman, malakas ang ulan, tapos may webinar pa ako. Chinachat ko na lang yung katabi namin, kung katabi namin unit, kung nandyan sila. Kasi may iniiwan naman akong pagkain dito sa may bintana. May nakaiwan kaming pagkain dyan. Ayan. Siguro po sa susunod na vlog ko na lang ipakita sa inyo yung maayos na yung kwarto namin. Kasi baka po abutin pa ako ng ngayon, mga 7 o'clock. Kasi ang tagal kong inataatado pa yung mga papers, kung alin yung mga pwede nang itapon sa hindi. So, yun po yung matagal talaga. Masyado na pong mahaba yung aking vlog, mahaba na po yung aking sharing, kung ano na po yung aking nakwento. Ayan, yun naman po yung palaging purpose ng aming vlog, mga simpleng vlog sharing. And syempre, kamustahan kasi na-miss po talaga rin namin ang vlogging. Na-miss ko po talaga rin yung mga ganitong moment dahil ang dalang ko po talagang makapag-vlog. Ngayon medyo sisinsin na po dahil clearances na lang po yung inaayos ko and medyo matagal pa yung pasok namin, August pa. Though si OTEP ay June 17 papasok na. Okay lang yan, carry yan. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel, sa paghihintay po kahit ng mga simpleng vlog lang. Nandyan pa rin po kayo kahit na po sobrang konti nyo na lang talaga as in, ayos lang po yan. Sobrang pinasasalamatan po namin yung patuloy na nanatili sa aming channel. Ayan, God bless po. Maraming salamat. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan.